البلاغ المبين. السلام ورحمة الله وبركاته. Para kagatan. استأذنكم إن شاء الله شيخ وليد. على راحتكم. لأنه إذا تكلمنا باللغة العربية ربما لا يفهمون. ليس بسبب أنهم لا يفهمون اللغة العربية، ربما لا أستطيع، لا أجيد الحديث عما أريده أن يصل. فحتى لا يعني يضيع الوقت una-una parang sa mga kapatid natin si Sheikh Rahman, si Sheikh Amir, saan si Sheikh Amir? Kulit Sharia, yung ano mo, yung nakasus mo. Tapos ano yung risala mo? Parang na ano ko yung Surisala. yung surisala. هذا أول من يعني كتب في في ماجستير والرسالة متعلقة بقانون الأحوال، وهذا ينفعنا كثيرا في كما قلت لكم في النظام القضائي أو نظام الشريعة القضائي الذي يتبع حكومة بنسامور الذاتي في مسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. Si Sheikh Rayyan Mubarak sa Panginoon inshallah. Kung matatandaan niyo, itong kapatid natin si Engineer, para makilala niyo, siya ang chairman ngayon ng UOB sa kasi Union of Overseas Bangsamoro. أسسنا مجموعة لبنسامورو اتحاد بنسامورو في الخارج، وهذا الأخ مهندس والذي يترأس في منطقة القصيم. Baka sakali inshallah may mga activities sila, pwede kayong maimbitahan inshallah. Kasi yung mga activities natin sa UOB ay madalas ay may connection sa ating Bangsamoro, higit sa lahat sa ating UPGP, United Justice Party, UPGP, United Bangsamoro Justice Party. At ito ngayon ang pinaka-highlight sa lahat ng mga kung matuloy yung eleksyon natin sa Allah sa 2025 magkakaroon ng eleksyon ng parliament. So para makilala din si Idris, kung nakilala niyo si Sheikh Abdul Manan, kasama namin sa Madinah dati sa Islamic University, pero nauwi na. Siyang nakapalit sa kanya. Siya rin ang tumatao sa UOB dito sa Qasim. So, kung matatandaan nyo yung unang pagbisita natin dito, nakikita tayo, bagaman hindi lahat kayo, siguro matatandaan nyo yung binaksa natin ba, kung paano nyo kinabangan sa panahon ng kayo ay mga nag-aaral. And then kung di ako nagkakamali, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kayo ang mga tunay na mga sheikh. Kayo ang mga tunay na mga sheikh, sapagkat na-experience namin sa kasalukuyan na ikaw ay mag-aaral. Talagang lahat ng ginagawa mo, lahat ng
binabasa mo, pinag-aaralan mo, ah, puro kaalaman. Puro kaalaman. Pero ang mga challenge lang sa mga na-experience namin sa amin ng mga estudyante mo, baka sa inyo rin, ay parang binabaliwala yung mga pinag-aaralan natin. Sa madaling sabi, pag nagka-graduate yung sinuman, ako, sinuman sa mga kasamahan na mga ulama, so hindi na nila rinireview yung mga pinag-aaralan nila. Binigyan sila ng mga masail, mas'ala, muttafaqun alayha, muttalafu fiha, pero hindi na nila yun rinireview. Samantala, malawak yung pag-usap ng mga ulama, yung mga dating mga ulama hinggil sa issue na yun. Pagdating doon sa Pilipinas, isa lang ang maririnig, kumbaga. Kung haram ay haram lang. Kumbaga ibig natin sabihin, pag in-apply natin yung pagkaulama natin ay napapaikli natin yung daan o kaya ay yaong syariah. Katulad ng isang na issue yung la siyasata illa ma wafaqa syar. La siyasata illa ma wafaqa syar. So, panahon ni Imam Shafi'i, nagkaroon sila ng dalawang grupo. Isang grupo ay sabihan nila wala nang magiging politika o kaya ay gawain maliban kung mayroon sa Sharia o mayroon sa Quran o kaya ay mayroon sa Sunnah. Yun namang isa, yung sabi nila ma'anal al-wasi' ay hanggat sa hindi siya walang makita na bawal, ibig sabihin kabilang din yun sa Sharia, kabilang yun sa batas. Hanggat sa walang hindi malinaw na haram o kaya ay hindi haram. So sabi ng mga ulama, minal muhaqqiqin minal ulama, yung nagsabi na kung hindi makita ay hindi na pwede. So parang inilagay nila yung Islam sa itarin dayyik, sa masikip na pinasikip nila yung Islam. Inilagay nila sa isang masikip na parang nasa maliit na kwarto. Samantala yung kung hindi makita na bawal, halimbawa hindi natin nakita na bawal, so yan yung mga al-aslu fil asya al-ibaha. So parang inilagay nila yung Islam sa malawak na. So yun ang ibig natin sabihin. Yung mga napag-aaralan natin dito ay pagdating natin sa Pilipinas, kumbaga yan natin, lalong-lalo na yung mga issue na hindi pinagkakasunduan. So kailangan pagdating doon, yun din ang ipaalam natin para at least magkakaiba tayo sa mga nangyayari kasi tayo ng mga ulama. Ito yung mga nababanggit natin at ito rin ang gusto natin sa Allah sa maikling pagbibigay ng mga mensahe sa Allah. Yung mga napapansin natin na yun kinakalimutan natin yung mga pinag-aaralan natin, pinag-usapan ng mga ulama. Pagdating doon ay kung ano ang nakikisabay tayo sa kung ano ang issue, halimbawa. So ang naging resulta, pati yung mga professional, hindi mga ulama, ay minsan ay gini-judge nila tayo. Gini-judge nila tayo. Sabi nila, kasi parang hindi nila nakita sa atin yung bago. Hindi nila nakita na ang pinag-aaral na natin na ay napakalawak. Hindi nila nakita sa atin na kumbaga yung pag-aaral natin ay sabihan nila angkop dun sa sa atin sa Pilipinas o kaya ay sa Bangsamoro. So yun ang isang gusto natin na alalahanin yung pinakapunto natin na mauwi tayo sa Pilipinas.
Pilipinas, inshallah. Makauwi tayo sa Pilipinas. Huwag natin kalimutan yung pinag-aaralan natin. Hindi sapat yung mag-research tayo, yung dagdagan natin sa pag-research. Pero hindi parang bago sa atin yung pagbibigay natin ng mga hatol sa mga halimbawa sa mga issue, lalong-lalo na yung mga bagong issue minsan ay pinag-usapan natin sa Pilipinas sa pamamagitan. So ang gusto natin idugtong sa topic natin yun ay itong kasi bago lang nag-graduate itong mga kapatid natin sa Allah. Unang-una mula sa ngayon isa puso natin isa layunin natin na kahit ano pa man ang plano natin, magturo tayo, mag-master tayo, mag-doctorate tayo, pero isa puso natin na tayo rin ay babalik sa Pilipinas. Babalik tayo sa babalikan natin sa bansa. At hanggang sa buhay, katulad ng nabanggit ko sa inyo, kailangan yan. At tayo rin, kailangan na tayo ay magkaroon tayo ng role sa bansa. Otherwise, magiging ay gobyerno katulad din ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi tayo magsulikat ng mga ulama. Kumbaga maging hindi siya mawala sa linya ng Islam. Ito, halimbawa, minsan pag-uusapan namin na kahit sa parliament, kasi legal na idepensa natin yung Islam, pag-usapan natin ng Islam. Magkaroon tayo ng mga bills na sumasangayon sa Islam, sumasangayon sa mga ulama, para sa da'wah, para sa halimbawa, para sa mga madrasa natin. Kasi napapansin natin lahat na medyo natatalikuran ngayon yung mga traditional madrasa. Traditional madrasa. Hindi pa tayo nagkaroon ng bar. May isang pagtitipon ng mga sa Central Committee at discuss ay wala. Kasi may mga sila na kailangan Arabic at English. Tapos ang gumawa ng curriculum sa Tarbiya ay parang ginawa nila na kailangan pati yung mga madrasa natin ay magkakaroon ng English. Balance education, back to back, sabi natin. So hanggang sa nagkaroon kami ng diskusyon at kalaunan ay sinangayon kami ng itong Chief Minister, si Chairman. Sinangayon niya kami pero kailangan din natin yung madrasa na puro Islam at saka Arabic lang. Okay na yung may mga back-to-back. Pero sa totoo lang, at ito ay experience namin, nag-aaral din kami sa English. At maraming naka-experience sa mga kasama natin. Yung isa pa, hindi ko nababitin sa inyo, isang malaking katungkulan sa Bangsamoro. Pero sabihan niya, Bati. Sabihan niya kasi malapit sa amin, mas mainam kayo. Kasi kami, parang dahil sa pag-aaral namin sa English, parang nakakalimutan na namin yung pinag-aaral namin sa Arabic, sa Islam, sa Sharia. Parang pati yung pagkukutba namin ay hindi nagagawa. So, dumating kami sa punto na kailangan natin yung mga madrasa na para lang sa Islam, para lang sa Arabic. Hanggat kasi sabi pa ni Chairman sa totoo lang, yung balance education, kung magkaroon ka ng halimbawa, maraming mga eskwela sa atin na nagpatayo ng English, nagpatayo ng English, Arabic, and then yung kung sino mang makatapos doon, pwede siya magpatuloy sa Arabic, pwede siya magpatuloy sa Arabic. Okay rin yun. Pero
kumbaga hindi tayo makabuo ng mga tunay na mga ulama. Hindi tayo na hindi nakabuo ng ang nakabuo ng mga ulama. Yung puro madrasa, puro Arabic, puro Islam. At kung lagyan man ng mga subject sa English, katulad ng English, hindi dahil sa maganda ang English, maganda ang kanilang curriculum, pero dahil para matuto lang tayo sa lingwahe ng English. Para marunong tayo mag-English, marunong tayo mag-Tagalog. Tagal na malunod ako. Pero kung ano ang curriculum sa English, ay mag-aaralan sa isang madrasa, halimbawa, kung ano ang curriculum sa Arabic, gayon din, sabay, ay halos hindi kakayanin. Hindi kakayanin. And then, pag pinagsama yung Arabic-English, madalas ay natatalo tayo sa halimbawa. Mas yung Arabic halimbawa, yung sabi nilang balance, so kaya back to back, mas natututo yung mga estudyante sa English kaysa Arabic. Nagkukulang sila sa pag-aaral sa Arabic at ngayon din sa Islam. So yun ibig natin sabihin tayo ng mga ulama, kailangan natin na magkaroon tayo ng layunin. Sino man sa inyo naka-graduate, kaya nag-graduate pa lang, kahit ano man ang plano dito sa ano mang gusto niya, magiging daya sa Jaliyat, halimbawa, pero wag nating kalimutan, isama natin sa programa ng buhay tayo sa Pilipinas. Isama natin sa Pilipinas, alamin natin kung paano ang maidagdag natin, ano ang maitulong natin pagdating sa dao, pagdating sa pagbuo ng mga madrasa, pagbuo ng mga mahal, at ngayon dumami na ang mga university. Alam natin yung sabi ko sa si Arman, sabi ko kung magpatuloy kayo sa pag-aaral, kailangan natin sa ngayon yung mga takasus na para sa manahid, para sa pag-idara sa mga madrasa. Kasi mayroon tayong mga mahal, pero madalas hindi gano'n namamanage. Mayroon tayong mga university, pero sa tingin ko may mga curriculum na sapat para sa university. Kaya ay university, pero katulad din ng yung pag-aaral ay katulad ng pag-aaral sa Sanoy. Ganun ang napapansin natin. Yung pag-aaral katulad din ng pag-aaral sa Sanoy. Kung makarating yung mudarris, magtuturo ng isang hadis, uwi na. Walang sinusunod na curriculum na para tapos dagdag pa yung bukod pa sa hindi lang baccalaureus, kuliya, mayroon lang nagpapadiplo, mayroon lang nagpapamaster. Mayroon nang magpapadoktor ngayon. Marami nang nakagraduate sa atin doon sa doctorate. Tinatawanan pa nila ito, naririnig ko na ito. So mga estudyante, sabi nila, mauna pa kami sa kanila. Mauna pa daw sila sa inyo. Yung kapatid ko. Makatapos ng Diplom na. Master. So, nakikita natin yung mga problema. Pero, sino bang makapagbago dyan? Di tayo na mga ulang. Tayo ang role natin yung mabago yung mga ganito. So, habang dito pa kayo, sino mang gusto mag-master, isa ito sa magandang napuna ko si Amer, maganda yung pinili niyang takasus niya sa Astral, sila kay Abdul Rahman. Maganda rin yan kasi ang problema natin sa tingnan niyo, ilang taon na yung BARM ngayon, mga ilang taon na, mga 5 years na, kada taon magkakaroon ng exam sa Sharia bar examination. Ni isa walang pumasa sa mga ulama. Pati yung mga kudat natin walang pumasa. Ang pumapasa yung mga nag-aral din ng English. So sa palagay ko may problema. May problema. So higit sa lahat hanggat sa ngayon, yung sa mga mahakim syariah natin sa bar, meron
tayong mahakim syariah. Hindi na umpisahan kasi wala tayong qualified na ano eh. Wala tayong qualified na magiging judge na alam niya yung proseso ng judge. Marami mga judge doon. Pero judge nakatapos sa akida, judge nakatapos sa da'wah. Paano maging judge yung nakatapos sa akida, nakatapos sa da'wah? Ha? Kahit kami nakatapos sa Sharia, hindi namin itakasus yung yung mga proseso, ijraat, kanuniya. So yan, isa yan sa gusto namin na may ano sa inyo. May advice sa inyo. Na tingnan niyo yung kulang sa atin. Ha? Tingnan niyo yung kulang sa atin. At yun ang sakapin niyo. Halimbawa, dumadami ngayon ng university, tinatawag na university. Ha? Jamiat Iranun, Jamiat, ang dami na. Kasama na ako yan sa ng university. Ha? Pero yung university na ba yan, may mga may mga curriculum. Hanggat sa ngayon wala pa rin. Alam ko na wala pa rin. Walang mga curriculum na walang sinusunod ng paano i-manage. Napapansin ko minsan isang jamia nagkita kami, sabi nila napansin namin na may kulang sa amin, baka makatulong. Ibig sabihin kulang pa tayo sa mga management sa university, sa eskwela, sa madrasa, at higit sa lahat sa curriculum. So ang pinakapakay natin mga kapatid, mga ulama, sa mga masaya, tingnan din yung mga kulang sa atin, yung sagra ba? Sagra, yun ang sikapin yun na may makapagtakaso sa inyo. Makapagtakaso sa inyo. So gayon din, ang kanyang punto ay para pagdating sa Pilipinas ay makatulong. May pagpatuloy natin yung mga inabot ng mga magulang natin. Yung mga ulama na nauna sa atin. Yung mga leaders natin sa ngayon. Kung saan ang kanilang natagpuan, kung saan kanilang nadatnan, yun ang isalayunin natin na ipagpatuloy natin. So yung khalaf, kailangan sumunod sa salaf. So kailangan ipagpatuloy ng tayong huli yung mga hindi sa minsan pinapuna natin. Madalas pati yung mga senior na mga ulama, sinasabi natin yung mga kamalian nila, lahat naman ng tao yung mga kamalian. Hindi ganun ang pinaka-mainam. Okay din yun kasi kalimat to haq, pagsasalita ng katotohanan. Pero yun ba'y kung halimbawa yung kanilang narating na tayo ang resulta, kasi kung hindi man sila, hindi tayo maging mga ulama. Sino bang magturo sa atin? Saan tayo kung walang mga madrasa? So may mga mali sila, pero ang pinaka-obligasyon natin, paano natin magpatuloy yung inabot nila? May mga mali sila, ano man ang kamali-mali nila, ano man ang kulang sa kanila, paano natin maipagpatuloy, hindi makumpleto natin yung kulang sa kanila. Pati dito sa gobyerno natin na Bangsamoro, maraming mga nagpupo na mali. Walang totoo yan, yung mga lahat ng nakikita natin na mali yan. Pero in uridu ilal islah, wala tayong nararapat na isang magiging obligasyon sa sarili natin maliban sa bubuhin natin, gawin nating mapabuti yung mga mali, may tuwid yung mga mali, at higit sa lahat may pagpatuloy natin yung mga kung saan sila nagkulang, yung mga hindi nila inabot siya. Kasi kung itong sa nakikita natin ba tayo mga ulama sa ngayon na ako man lagi ako umaasa sa mga ulama, ganito lang ang aking tingin. So inshallah ta'ala, kung maging ganito ang pananaw natin, inshallah, para sa kinabukasan ng Bangsamoro, da'wa sa Pilipinas, kinabukasan natin ng mga Muslim sa Pilipinas, inshallah ta'ala. So marahil ay maabot natin yung mga mas higit pa sa abot natin sa ngayon. Pero kung hindi, pawang pagpupuna sa sa mga tinapos ng mga inabot ng mga senior natin, mga magulang natin. So
maging hanggang doon pa tayo, hindi natin mabago yung dapat na baguhin. Hindi tayo makagawa ng mga bagay na umaakma sa panahon natin. Ha? Sa mga darating na panahon, lalong dumadami yung mga obligasyon, yung mga gawain natin ng mga ulam. Kaya lalong tumitindi yung mga obligasyon natin para sa ating bansa, para sa kapakanan ng Islam, sa tao. So sa tingin ko, kapit sa inyo, magaman medyo hindi ko rin na ano ba ng maayos, pero at least nakabot sa inyo, gusto natin makabot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ay napakinabago natin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gawain bilang mga ulama sa Allah, at sa may pakita natin yung dunong ng mga ulama sa Allah. Amen. At saka katagilan yung kagalingan ng mga ulama. Ako lagi challenge sa akin yung minsan narinig ko sa isang mga leaders natin. Hindi ko na makikita sa inyo. Halimbawa, kung magkaroon tayo ng Bangsamoro, kung gobyerno ng Bangsamoro, saan natin ilagay yung mga ulama? Isang challenge sa akin. Hindi ko na yung pinupuna. Kahit anong, pero challenge yun sa akin. So, paano nila yung nasabi na saan ilagay yung mga ulama? Ibig sabihin, katulad din na nabanggit ko sa inyo, iba, ang tingin lang pala nila sa mga ulama ay doon lang may ilagay sa pagkutuwa, pagbigay ng sermon, at pagdudua, pag mag-umpisa, magtipon-tipon, magdua, umpisaan ng parliament, dua, o kaya'y halika may namatay, ilahan, para magdasal, doon lamang inilalagay yung mga ulama. Kung alam nila kung ano ang pinag-aaralan natin, sa tingin mo, hindi nila yung masasabi. Hindi man tayo makapagsalita ng English, pero hindi man yan ang pinag-usapan. Kung ang magiging matalino lang sa atin na magsalita ng English, yung mga Amerikano, lahat mga ng Amerikano na magsasalita ng English, matatalino ba yan? Marami ako, nag-aral ako ng konting English, pero hindi ako gano'n magsalita ng English. Pero alam ko yung magsalita sa English, talino yung kanyang sinasabi. Maraming napakalakas magsalita ng English, pero walang dulong yung kanyang mga sinasabi. So ibig sabihin, hindi yan ang kailangan yung makapagsalita ng English. Sa madaling sabi, tayo na mga ulama, napakalaki obligasyon natin, role natin sa ating inshallah, sa ating bansa, higit sa lahat sa ating lipunan o mga community ng bansa ng inshallah ta'ala, sa ating gobyerno inshallah subhanahu wa ta'ala. So hanggang doon lamang, baka wala ka nang gustong sabihin, engineer? Parang nasabi mo na lahat. Para sa kanila na konting mensahe lang. Pakinggan natin si engineer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi isang napakataasang kumbaga ang ganyang pagdating sa Islamization sa religion. Kaya una pa siyang former president ng ulama sa ating bansa. Alhamdulillah. At saka siya rin ang kasalukuyan na konsultant ng Amirul Mujahideen. So aside from that, I'm very permission to our brother use our language speaking Tagalog Filipino.
all of us, we are one. In naman we are brothers. So, yun lang, lahat ng mga advices at saka kung ano nabanggit na natin shake sa mga advice at saka reminder sa atin lahat. Kasi tungkol sa Islam sa ating bansa ay alam natin na ilang porsyento lang ang Muslim sa atin. Hindi ko nagkakamali, siguro umabot ng 20% kasama yung mga kapatid natin ng 12%. Hindi ko masabi na balik Islam kasi once na naging Muslim ka, hindi ko mabanggit na balik Islam sila. Lahat sa tingin ko, lahat tayo Muslim sa yung mga balik Islam na lahat Muslim. So, yun lang ang pag-asa ng ating bansa para sa Islam. Ang pinag-usapan ay sa generasyon na sa inyo dito. Kasi nakikita nyo, gaya ng sabi niya, kung anong pagkukulang ng about sa Islamization sa modern moral governance ang pinaka-purpose natin doon sa ating bansa ay nakikita nyo kung anong kulang sa generasyon ninyo dito sa bago pala makalimutan ang Mubarak sa graduate at saka Tatlo sila. alhamdulillah sa mga sumusunod sa kanila, good luck. Kuwan lang ng pagsunod, nature lang yan, nature na yan, nakatalaga na yan, yun ang kadar. Pero alam kong kayang-kaya niya sa pamagitan ng pagserba sa alin nyo. Kung pagkasabuan, hindi ng ilang taon ngayon na di ba may taga Luzon, no? Tapos may taga Visayas, taga Mindanao, ay i-spread out ang Islam sa Pilipinas. Dawa ang pinakakundo. Kaya nang sabi niya na may spread out, hindi natin may makuan pala ay Muslim na lang. Pero meron akong na-obserbahan, pero wag sana mangyari sa inyo. Dito pa lang kailangan magkakasundo kayo na yung mga akida ng bawat magtapos sa inyo maging ulama ay huwag mag-competition. Baka sa mga ginagawang mag-criticize sa isang ulama. Hindi kayo mag-success. Kailangan susuportahan, hindi yung i-criticize ng bawat ulama. Diba? Pwede lang sa hindi gumagawa dun sa atin. Merong ganyan. Nag-competition sila ba? Yung competition, yung paligsahan sila. Tinitignan yung mali ng bawat isa. So, yun lang ang akin sinasabi ng bauting shake natin na reminder sa inyo about sa dito sa organization natin na UOB na kung ano man ang huwag sana maging problema. Kumbaga sa pansin nyo na huwag kayong kailangan na lumapit sa akin. Welcome kayo lahat. So, hanggang dito na lang muna. Alhamdulillah, I'm glad to na-meet ko kayo. Matagal ko nang gustong bisita dito. Pero ngayon, First time ito. ngayon alhamdulillah na meet natin yung si Barakallahu fiikum. So, sukran lakum, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. Sheikh,